Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Bangkay ng babaeng menor de edad natagpuan sa loob ng maletang palutang-lutang sa ilog. Sugatang balyena napadpad sa baybayin sa Pangasinan. Tunghayan ang kwento ng mister na napamahal sa babaeng inireto mismo ng kanyang misis bago siya pumanaw. At silipin ang ilang Valentine team pasyalan at atraksyon dekorasyon sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ukol sa selebrasyon ng Valentine's Day. Mabigat na daloy ng trapiko naranasan sa ilang kalsada malapit sa mga pwesto ng mga nagbebenta ng bulaklak sa Dagupan City. Nakatutok live si CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa Burgos Street, bahagi ng Barangay 4 Dagupan City. At makikita natin sa aking likuran na marami pa rin ang bumibili ng mga bulaklak sa mga oras na ito. Kaya maya't maya pa rin na nararanasan ang traffic build-up sa lugar. Maaga pa lang, ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Burgos Street kung saan nakapwesto ang mga bentahan ng bulaklak sa Dagupan City. Dagsa kasi ang mga bumibili ng bulaklak. Inasahan na raw ito ng Public Order and Safety Office, kaya 12 traffic enforcers ang itinalaga nila sa lugar para magmando ng trapiko. Yes po, yearly po. Ito po yung madalas po naming napapansin na binabantay na problema at nagdagdag na po tayo ng enforcer dito para mabantayan yung mga magpapark na magsasabing sandali lang para hindi po masyadong sobrang ipon yung sasakyan natin. Kasabay ng dagsa ng mga bumibili ngayong araw ng mga puso, wala naman ng pagtaas sa presyo ng mga bulaklak. Bukod sa fresh flowers, patok din ang mga bouquet na may balloon, stuffed toys at tsokolate. Kasi at least may choices sila magmula sa balloons na foil hanggang sa flower natin hanggang sa mga stuffed toys. Samantala, alas 6 mamayang gabi ay isasara sa mga motorista ang Quintos Bridge sa Dagupan City para bigyang daan ang mass wedding. Ang gagawin po natin, napag-usapan po namin ni Puso Chief is iti-temporary two-way po natin ang MHL Pilar para po makapunta yung mga galing FFS at yung mga galing sa may Mayumbo, Karanglaan, is papasok po sila dito sa may Perez Boulevard, western to Rizal Street po. Chris, ayon sa ilang tindera, nagkaubusan na raw sa supply ng rosas. Kanina pang after lunch. Pero available pa rin ang sunflower, tulips at dried flowers. Hindi magsasara ang mga flower shop dito hanggat meron pang mga customer. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Iba't ibang paraan ang pagdiriwang ng Valentine's Day, tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Ngayong Valentine's Day, tunay nga na ipinaramdam ng ilang Pinoy ang wagas nilang pagmamahal sa kanilang mga iniirog sa iba't ibang paraan. Gaya ng mag-asawang Johnny at Helen De Vera mula sa Dagupan City. Maaga silang nagtungo sa simbahan para sabay na manalangin at ipagpasalamat ang biyayang tatanggap mula sa Panginoon. Gayon din ang panalangin ng pasasalamat sa matibay na pagsasama na pinatatag ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Nagpapasalamat po sa ating Diyos para yung pagmamahalan, buong buo. Yeah, oo. So, gaano niyo kamahal si ma'am? Gaano ka-special si ma'am? 100%. Ano mahal. Umuwi naman sa Pangasinan mula sa Maynila si Kenneth para ipagdiwang ang Valentine's Day kasama ang kanyang pinakamamahal na si Trixie. At sa kanilang special day, una nilang binisita ang simbahan at tumuloy sa Tondaligan Beach. Habang minamasdan ng dagat, hindi raw maiwasang maalala kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan na ngayon aabot na sa 7 taon. Nakakilig po kasi umuwi pa rin po siya para makasama po ako ngayong Valentine's. Effort, no? Opo, ang effort po. Mahal na mahal, ma'am. Ganun. Gaano siya ka-special? Ano, ma'am, parang diamond, ma'am. Ay, bakit naman? Kasi ano, ma'am,
Mahalaga yan. Iba-iba man ang pamamaraan ng selebrasyon ng Valentine's Day ng ating mga kapuso, isang bagay raw ang hindi dapat mawala sa isipan ng bawat isa, na ang Diyos ang unang umibig at nagmahal sa atin. Ayon sa Simbahang Katolika, tunay o wagas ang pag-ibig kung kaya mong mahalin, maging ang mga taong hindi deserve o hindi nararapat para sa pagmamahal mo. Napaka-importante talaga ang pagmamahal, kumbaga part na ng buhay natin yan. And of course bilang pare, bilang sa simbahan, yan po palagi ang hina-highlight po natin, na kung saan nanggagaling ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kamusta naman kaya ang love life ng mga Pinoy? Marami kaya ang masaya at sumasa puso? Kung ang survey ng Social Weather Stations ang tatanungin, bumagsak ang bilang ng mga Pinoy na masaya raw ang love life. 46% lang ang very happy, na pinakamababa sa loob ng 2 dekada. 36% naman ang nagsabing could be happier o pwede pa silang maging mas masaya sa kanilang love life, habang 18% ang wala raw love life. December 2024 isinagawa ang Personal Assessment Survey sa mahigit 2,000 respondents. May margin of error yan na plus minus 2%. Babaeng menor de edad na halos 1 linggo nang nawawala, natagpo ang patay sa loob ng maleta. Tutukan sa report. Nakitang palutang-lutang ang maletang ito sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Inirereklamo ng mga residente ang nakakasulasok na amoy mula roon. Nang puntahan ng pulisya kagabi ang Sapang Alat River, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babaeng menor de edad na halos 1 linggo nang nawawala. Nakita po namin yung isang slightly open na maleta, and visible po doon, makikita po na agad natin na mayroon pong bangkay sa loob. Ka-fetal position po siya, and intact naman po yung damit niya. Yun nga lang po, medyo bloated na at sa pagkakababad sa tubig. May mga sugat din daw sa katawan ng biktima. Tinitingnan din ng pulisya kung inanod lang ang maleta patungo sa bahagi ng ilog na sakop ng Bulacan. Sa sunod-sunod naman ng ulan, dahil ilog ngayon, hindi natin masasabi kung inanod ba, pero may possibility na doon din talaga. Ayon sa pamilya ng biktima, nagpaalam ang babae na pupunta sa bahay ng kaibigan niya gabi noong February 7. Tawag po tawag yung last niya pong kausap na kaibigan niya na pinipilit po siyang sunduin daw po yung kaibigan niya kasi binubugbog daw po ng asawa. Nakuhanan din sa CCTV habang naglalakad ang biktima patungo sa bahay ng kaibigan niya sa Caloocan noong gabing iyon. Mula noon, hindi na po siya nagparamdam. Wala na rin po yung account niya, di na makontak yung cellphone niya. Sunod na raw nilang nakita ang kaanak na wala ng buhay at nakasilid sa maleta. Sobrang grabe. Nakita ko yung itsura ng katawan ng kapatid ko. May butas din eh. Tas yung mukha niya. Hindi ko na siya makilala. May mga person of interest nang tinitingnan ng pulisya sa pagpatay sa biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nahuli kam ang pagnanakaw ng helmet sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang rider na pumarada sa kahabaan ng National Highway. Bumaba ang rider at nagmanman sa paligid hanggang sa lumapit sa isang nakaparadang motorsiklo at kinuha ang nakasabit na helmet doon. Agad sinuot ng lalaki ang helmet at sumakay ulit sa kanyang motorsiklo saka umalis. Napagalaman na ang ninakaw na helmet ay pagmamayari ng isang babaeng residente rin sa lugar. Bigong makilala ang suspect dahil nakatakip ang mukha at hindi rin maaninag ang plate number ng kanyang motorsiklo. Samantala, Healthy Valentine's Day ang peg ng mga taga-Department of Agriculture Region 2. Imbis kasi ng mga bulaklak, bouquet na may mga gulay ang ibinebenta sa Tuguegarao City. Kompletos recados ang veggie bouquet. Meron diyang siling labuyo, talong, sibuyas, bawang, ampalaya, siling panigang at iba pa. Nasa 400 pesos hanggang 500 pesos ang presyo ng veggie bouquet. Malaking tulong daw ito upang magkaroon ng dagdag na kita ngayong Valentine's Day ang mga magsasaka na pinagkuhanan ng mga gulay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang Pakistani nationals ang inaresto matapos umanong molestahin ang isang resort staff sa loob ng Subic Bay Freeport Zone sa barangay Old Cabalan, Olongapo City. Batay sa investigasyon, maglilinis sana ng isa sa mga kwarto ng resort ang 28 anyos na biktima nang mangyari ang insidente. Umuwi pa sa kanilang bahay ang biktima kung saan nagsumbong sa kanyang mga magulang at humingi ng tulong sa otoridad. Nagsagawa agad ang follow-up operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang foreign nationals. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Olongapo City Police Station 4 ang mga sospek na naharap sa kaukulang kaso. Wala silang pahayag. Pagtaas sa presyo ng mga pulang sibuya sa Bangaldan Public Market, 2 linggo nang nararanasan. Sundan sa report. Karaniwang pulang sibuyas ang binibili sa palengke ni Aling Richie Tibigar mula Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil may kataasan ng presyo, sibuyas na lasunan na lang muna ang kanyang binili. 50 yung 1/4, 200 sang kilo, pwede naman yung lasuna, kaya lasuna na lang. Ayon sa mga negosyante, 2 linggo nang nararanasan ang mataas na presyo ng pulang sibuyas. Mula sa 160 pesos per kilo noong nakaraang linggo, umabot na ito ngayon sa 200 pesos per kilo. Mga 160 lang po. Ay ngayon 200 na po. Kasi malang pagbili sa ordanita na sa bagsakan. Ayon sa Sambahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat hindi na raw tataas pa ang presyo ng sibuyas. Nagsimula na kasing mag-harvest o mag-ani ng sibuyas sa Bayambang, Pangasinan at sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Nasa 110 pesos hanggang 120 pesos per kilo ang farm gate price ngayon. Kaya naman imomonitor at aalamin daw nila ang dahilan ng pagtaas sa presyo ng sibuyas. Medyo mataas sa market Dapat siguro tingnan mabuti dahil malayo dun sa farm gate price yung presyo. Opo. Bukod sa lokal na sibuyas, may mga dumating na rin na imported na sibuyas. Sa ngayon, nasa 200 pesos per kilo ang pulang sibuyas, habang nasa 140 pesos per kilo ang puting sibuyas. Nasa 160 pesos per kilo naman ang bawang at luya. Samantala, nananatiling sapat ang supply ng sibuyas hanggang sa mga susunod na buwan ayon sa SINAG. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nagtulong-tulong ang ilang residente ng Barangay Estanza, Lingayen, Pangasinan upang maibalik sa dagat ang isang balyena na napadpad doon umaga kahapon. Ayon sa residenteng si Abhed Mendoza, nakita nila ng maraming sugat ang balyena sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. May sugat din sa muka at buntot kaya tulong-tulong silang maitulak sa malalim na bahagi ng dagat. Nanghihinaraw ang balyena na posibleng dulot ng mga sugat sa katawan. Hindi tiyak kung saan nakuha ng umano'y balyena ang mga sugat nito. GMA Network Chairman and Advisor Attorney Felipe L. Gozon ginawaran ng Lifetime Achievement in TV and Journalism Award. Naritong report. 4 sa 12 parangal ang iginawad ng prestigyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards sa mga personalidad ng GMA Network. Kinilala ng MOPC ang mga kontribusyon sa broadcast journalism ng mga katangi-tanging mamamahayag. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024-25 Award ang iginawad kay GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon para sa kanyang mahusay na trabaho at track record sa law at media. Dahil sa kanyang pamamahala, naging pinakamahusay at pinakapinagkakatiwalang radio at TV network ang GMA na may 84 million viewers at presensya sa lahat ng media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number 2, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country.
Kinilala rin bilang Journalist of the Year 2024-25 ang award-winning journalist and host na si Jessica Soho dahil sa kanyang 40 taong excellence sa broadcast journalism. What I know for sure, we are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Thank you, MOPC, for recognizing the work that we do. Television Reporter of the Year 2024-25 naman, si Balitang Hali anchor Rafi Tima dahil sa kanyang husay sa TV at broadcast reporting sa Pilipinas at abroad. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito. At para mapabilang sa inyong magagaling ay tuloy na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024-25 naman si DZBB anchor Melo Del Prado. Kinilala ng MOPC ang kalidad ng kanyang pagiging mamamahayag sa radyo sa loob ng 36 na taon. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pal ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC ay ang pinakauna at pinakamatandang press club sa Asia na itinatag noong 1945. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tunghayan ang kwento ng isang mister na napamahal sa babaeng nireto mismo ng kanyang misis bago siya pumanaw. Narito ang report. Sino ang mag-aakalang mamahalin ng isang mister ang babaeng nireto mismo ng kanyang misis bago siya mamatay? Yan ang kwento ng 45 anyos na si Reynald Galverio, taga Malasiki, Pangasinan. 2018 nang makilala ni Reynald si Rizalyn Ranole, 35 anyos, residente ng parehong bayan. Empleyado ng travel agency si Reynald at aplikante naman si Rizalyn papuntang Saudi Arabia. Ang pagtulong ni Reynald kay Rizalyn ang nagbukas sa kanilang pagkakaibigan at naging kaibigan pa ni Rizalyn ang misis ni Reynald. Pero nilinaw ni Reynald na wala siyang ibang intensyon kundi matulungan si Rizalyn. July 2022, pumanaw ang asawa ni Reynald dahil sa blood cancer. Pero bago pa siya pumanaw, nirereto na raw ng kanyang asawa si Rizalyn para sa kanya. Asawa, pag mabiyudo ka, yan na lang ang ligawan mo kasi masipag, sabi niya sa akin. Ako naman galit na galit ako kasi wala naman talaga ako iniisip na ganun. Nang mabiyudo si Reynald, naramdaman niyang parang may kulang sa kanyang buhay. Sinubukan niyang magmahal ulit at sinunod ang reto ng kanyang yumaong asawa. December 2022, nang sagutin ni Rizalyn si Reynald. Mabait naman po siyang tao eh. Tsaka mapagmahal, tsaka responsable po siya. May isang salita. Yun po. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Siya yung klase ng taong pag sinabi niya, yun po talaga yung gagawin. Pero bago ang lahat, nagpaalam pa raw si Reynald sa kanyang 3 anak. At kasama si Rizalyn, nagpunta sila sa sementeryo upang magpaalam sa yumaong misis. Sana po maging masaya sila at kung paano po yung pag-aalaga ng nanay ko, sana po ganun din po. Sa katunayan, nakatagda na ang kanilang kasal sa March 11, 2025. Mahilig rin sa pagsasaka si Reynald at Rizalyn, kaya pagsasaka rin ang tema ng kanilang prenup. Maging totoo na lang tayo. Huwag na yung magpanggap tayong masyadong sosyal. Bukod sa pagiging field officer ng travel agency, nangangasiwa rin ng isang kooperatiba ng mga magsasaka si Reynald at kasama niya si Rizalyn bilang sekretarya. Happy Valentine's Day. Salamat sa lahat. Pasensya na kung medyo tupakin tong asawa mo. Ang kwento ng pag-iibigan ni Reynald at Rizalyn ay patunay na ang pagmamahal ay walang kondisyon at pwedeng lumampas sa lahat ng limitasyon.
Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, Kilig Field Weekend ang ihatid sa inyo ng GMA Regional TV sa gaganaping Kapuso Mall Show sa Robinsons, Pangasinan, Calasiao, Pangasinan. Makikisaya dyan ang cast ng mga batang riles na sila Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahel Birria at Anton Binson. Makakasama rin ang mga bida ng prinsesa ng City Jail na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Bukas na po yan, February 15, 4 p.m. Kaya kita-kits, mga kapuso. Beep, beep, beep sa mga motorista. Magpagas na ngayong weekend dahil may inaasahang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, nakikitang tataas sa Martes ng 45 hanggang 75 centavos ang kada litro ng gasolina. 30 hanggang 60 centavos naman ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 15 hanggang 30 centavos sa kerosene. Posible pa yang magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, isa raw sa mga dahilan ang lumalalang tensyon sa Middle East at umiigting na sanksyon ng Amerika sa Iran at Russia. Mga kapuso, walang bagyo ngayong Valentine's Day pero iba't ibang weather systems pa rin ang iiral sa bansa. Sa mga hahabol sa selebrasyon ng Hearts Day, maghanda pa rin sa posibleng pag-ulan. Kasama sa mga makakaapekto ang amihan, Easterlies Intertropical Convergence Zone o ITZZ at shear line. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, pati ang Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Silipin ang ilang Valentine team pasyalan at atraksyong dekorasyon sa Pampanga. Ating dayuhin sa report. Love is everywhere sa lalawigan ng Pampanga dahil kahit saan ka tumingin, siguradong mai-inlove ka sa ganda ng mga Valentine's Day palamuti ng iba't ibang bayan. Mamasyal sa Valentine's Day centerpiece na ito sa isang establishmento sa loob ng Clark Freeport Zone. Makipicture sa Heart Arc o kaya naman ay create memories sa photo booth. Kung panregalo ang hanap, may mabibiling stuffed toys at bouquet sa mga stall. If budget-friendly date naman ang hanap mo, make it simple at mag-picnic date sa Clark Parade Grounds. O kaya naman, mag-jogging kasama ang iyong mahal sa buhay habang ini-enjoy ang magandang view ng parade grounds. Nagniningning din ang Abacan Bridge sa makukulay na heart-shaped lanterns na ipinalagay ng Angeles City Government. At syempre, hindi nagpahuli ang mga iconic Valentine's Day themed lanterns ng Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando na ginawa ng mga local lantern maker ng syudad. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Chocolate. Wow, ang sweet naman. Bakit chocolate? Masarap eh. Diabetic ba asawa mo? Hindi po. Mabuti hindi diabetic kahit bigyan mo ice. Oo nga. Kaya tsokolate ibibigay ko. Ano na lang, relief goods. Relief goods? Bakit relief goods? Para complete sa handa. Pang isang araw. Siguro pera na lang. Uy, mayaman ka. Gaano karaming pera bibigay mo sa iyong minamahal? Something nasa 100 plus po. 100,000? Hindi po, 100 pesos. Ikaw, anong gusto mo matanggap ngayong Valentine's Day?
Makeup po. Makeup. Bakit makeup? Wala lang po. Pero may boyfriend ka na. Opo. Ano sabi mo sa boyfriend mo? Alam mo na yan. Ano masasabi mo humingi ng makeup boyfriend ang girlfriend? Masusunod. Roses. Since Valentine's naman po, di ba? Red. Yun po yung nag-symbolize ng Valentine. So, roses po. Pero may problema. Ano po? Wala kang boyfriend. Kaya ngayon din yung problema. Ikaw naman, anong gusto mong matanggap sa iyong minamahal ngayong Valentine's Day? Wala akong boyfriend, kuya. Wala kang boyfriend. Wala po. So, walang magbibigay sa'yo. Wala po. Anong gagawin mo na pag walang magbibigay sa'yo? Wala po. Tutulog. Gusto ko pong matanggap ngayong Valentine's Day is pera. Kasi naghihirap na ako. May jowa po ako. May jowa po ako. May jowa po ako. Joke lang. May jowa, pahingi ng pera. I love you. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.